Sa Pilipinas, ang Pasko ay hindi lamang isang relihiyosong pagdiriwang, kundi isang malalim na institusyong panlipunan. Ito ay panahon ng pananampalataya, pamilya, tradisyon at national identity. Sa loob ng maraming siglo, ang pagdiriwang ng Pasko ay naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, mula sa Misa Diario hanggang sa mga simpleng salo-salo sa tahanan. Gayunpaman, sa gitna ng isang bansang may matinding kultura ng Pasko, may mga relihiyosong grupong sadyang piniling huwag makibahagi rito. Isa sa pinakakilala na halimbawa nito ay ang Iglesia ni Cristo o ang INC. Ang hindi pagdiriwang ng Pasko ng Iglesia ni Cristo ay madalas nagiging sanhi ng tanong, pagkagulat at kumbinsan naman ay alitan. Para sa ilan, ito ay itinuring na pagtanggi sa pananampalatayang Kristiyano. Para sa iba naman, ito ay isang manifestation ng mahigpit na interpretasyon ng Biblia. Ang Iglesia ni Cristo ay itinatag noong 1914 sa Pilipinas ni Felix Manalo. Ito ay isang relihiyosong organisasyong nagtataglay ng malinaw at matibay na identity bilang isang restorationist church. Isang iglesyang naniniwalang ang tunay na iglesia na itinatag ni Cristo ay nalihis sa paglipas ng panahon at kailangang ibalik sa orihinal nitong anyo. Sentro sa paniniwala ng Iglesia ni Cristo ang otoridad ng Biblia bilang tanging batayan ng pananampalataya at pagsamba. Para sa INC, ang anumang relihiyosong gawain ay dapat may malinaw na utos o halimbawa sa kasulatan. Ang mga tradisyong hindi tuwirang makikita sa Biblia ay itinuturing na gawa ng tao at hindi dapat isama sa pagsamba. Ang ganitong pananaw ang naging pundasyon ng kanilang maraming natatanging practice, kabilang na ang kanilang pagtanggi sa pagdiriwang ng Pasko. Isa sa pinakamahalagang doktrina na prinsipyo ng Iglesia ni Cristo ay ang paniniwalang ang mga Kristiyano ay hindi dapat magdagdag o magbawas sa mga utos ng Diyos. Madalas binibigyan diin sa kanilang mga aral ang kaisipang ang pagsamba ay dapat manatiling dalisay at tapat sa nakasulat. Sa kontekstong ito, ang mga relihiyosong pista ay hindi basta maaaring itatag patay sa kaugalian, kultura o tradisyon. Para sa INC, ang kawalan ng utos sa Biblia ay sapat ng dahilan upang huwag ipagdiwang ang isang relihiyosong okasyon, gaano man ito kalaganap o katagal na ginagawa ng iba. Ang prinsipyo na huwag lumampas sa nasusulat ang naging batayan ng kanilang pagtanggi sa Pasko bilang isang relihiyosong pagdiriwang. Paggamat kinikilala ng Iglesia ni Cristo ang kapanganakan ni Jesus bilang mahalagang bahagi ng plano ng Diyos, itinuturo nila na ang Biblia ay hindi kailanman nag-utos ng tao ng pagdiriwang ng araw ng kanyang kapanganakan. Ayon sa INC, wala ring tala na ang mga apostolo unang Kristiyano ay nagdiwang ng kaarawan ni Kristo. Sa halip, ang binibigyan diin sa New Testament ay ang kanyang aral, sakripisyo, kamatayan at muling pagkabuhay. Dahil dito, para sa Iglesia ni Cristo, ang Pasko ay hindi isang kinakailangang gawain ng isang Kristiyano sapagkat wala itong malinaw na batayan sa Biblia. Mula sa pananaw ng kasaysayan, ang Pasko ay hindi agad ipinagdiriwang ng sinaunang simbahan. Lumitaw lamang ito bilang opisyal na kapistahan noong ika-4th century sa panahon na ang Kristyanismo ay unti-unting naging relihiyon ng Roman Empire.
pinili ang December 25 bilang petsa ng kapanganakan ni Kristo. Sa panahong ito, isang hakbang na ayon sa INC ay may malinaw na ugnayan sa umiiral na pagan festival sa Rome. Para sa Iglesia ni Kristo, ang ganitong kasaysayan ay nagpapakita na ang Pasko ay produkto ng institusyonal na desisyon ng simbahan, hindi ng apostolikong tradisyon. Isa sa pinakamatibay na argumento ng INC laban sa Pasko ay ang ugnayan nito sa mga sinaunang pagan festival, partikular ang pagdiriwang para sa araw ni Sol Invictus. Para sa Iglesia ni Kristo, ang pagsasama ng mga pagan elements sa Kristiyanong pagsamba ay paglabag sa prinsipyo ng kadalisayan. Ang paggamit ng mga simbolo, dekorasyon at ritual na may ugat sa paganism ay itinuturing na hindi katanggap-tanggap sa tunay na pagsamba sa Diyos. Sa ganitong pananaw, ang Pasko ay hindi lamang kulang sa batayang biblikal, kundi may bahid din ng impluensyang hindi Kristiyano. Dagdag pa rito, itinuturo ng Iglesia ni Kristo na walang matibay na ebidensya na ipinanganak si Jesus noong December 25. Batay sa mga detalyeng makikita sa Biblia, tulad ng kalagayan ng mga pastol, itinuturing na mas malamang na ipinanganak si Kristo sa ibang panahon ng taon. Dahil dito, ang pagdiriwang ng kanyang kapanganakan sa isang tiyak na petsa ay nakikitang haka-haka lamang at hindi naaayon sa katotohanang biblikal. Hindi may kakaila na ang paninindigan ng INC laban sa Pasko ay kaakibat ng mas malawak nilang kritika sa simbahang Katolika. Para sa Iglesia ni Kristo, ang Pasko ay simbolo ng paglayo ng Katolisismo sa orihinal na aral ng Kristyanismo. Gayunpaman, mahalagang linawin na ang ganitong kritikal ay doktrinal at hindi personal. Ito ay bahagi ng theological na pagkakaiba ng dalawang pananampalataya. Sa Pilipinas, ang hindi pagdiriwang ng Pasko ay nagiging malinaw na marka ng pagkakaiba ng Iglesia ni Kristo. Sa gitna ng malakas na kulturang Katoliko, ang INC ay nananatiling hiwalay sa mga gawain pamasko at sa halip ay nagtatampok ng sarili nilang mga okasyon ng pasasalamat at pagsamba. Sa kabuuan, ang hindi pagdiriwang ng Pasko ng Iglesia ni Kristo ay hindi bunga ng simpleng pagtanggi o pagsuway sa kultura, kundi ito ay resulta ng isang masusing doktrinal at theological na paninindigan. Ito ay nakaungkit sa kanilang interpretasyon ng Biblia, sa kanilang pananaw sa kasaysayan ng Kristyanismo at sa kanilang hangaring panatilihin ang kadalisayan ng pagsamba. Sa isang lipunang may iba't ibang paniniwala, ang ganitong pagkakaiba ay paalaala ng kahalagahan ng pag-unawa at paggalang kahit hindi nagkakasundo. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang Kwentong Barbero, Chismis o Totoo.